Magandang araw po. Kumusta kayo dyan? Sana okay naman kayo dyan. May panibagong topic naman tayo. Panibagong matututunan. Ito yung motor control pa rin. Start-stop motor starter. Kaya lang ito may remote control saka may remote saka may local. So ito yung natin. Ito yung selector natin para sa remote, para sa local. Tapos ito yung stop. Intro pa lang natin to, Itong stop, itong start para sa remote sa control station. Ito kung sa control station to para pag magko-control sila, yun ang pinakagamit ito. Pag magko-control sila na hindi na kailangan bumaba sa malapit sa pump station, dun sila magko-control. Ito naman yung sa local natin. 1, 2. Okay. Iuna natin ang breaker para makita muna natin yung function. Main power circuit breaker. Ito 3 piece dapat ito, pero wala tayong kasi lang naman siya, simulation lang naman, single phase lang ginamit natin para sa pang power. Tapos sabi nga natin, itong control circuit breaker nakakonect ito sa load side ng power circuit breaker kasi lagi maliit itong control circuit breaker natin. So nakita natin may kunwari itong remote natin. Tingnan natin kung saan to nakaselect. Itong stop, itong run, itong trip. Tingnan natin kung saan na nakaselect. Okay. Nakaselect ito sa local. So ito na local. Pag sa local yan, hindi mo pwedeng papatayan dito sa remote control station. Okay. Tapos dito natin mapapatayan. Okay. So nasa local siya, hindi rin mo rin to ma-start dito sa control station. Dito mo lang talaga siya maliban na lang kung ililipat na natin. Stop siya, ilipat na natin. Yan, nasa remote na siya. So hindi ka na makapag-control dito sa baba sa pump, malapit sa pump. Hindi ka na makapag-control dito, So makontrol mo siya doon na sa control station dito. Yan. Tapos stop. Let's say nag-run siya. May trip pa rin tayo na nilagay. Para matesting natin. Yan, kung walang tayo ng panundot, itong sundin natin ang test. Yan, stop na siya, nag-trip siya. So ibig sabihin ang motor, contactor nag-release, ang motor stop na yan. Malalaman natin na nag-trip siya, ito dahil ng ilaw, tapos ang contactor, ibig sabihin nag-release, gumagana siya, nag-stop na siya. Yun lang muna sa ngayon, kasi intro lang naman. Ito magiging kalalabasan ng i-explain nating schematic diagram para dito. Okay, antayin natin kasi gagawa tayo ng schematic diagram. I-explain natin kung paano ito gumana, tapos saka natin i-rewire ulit ito. I-test natin isa-isa para sa mga beginners natin na matutunan sila. Okay, gagawa na tayo ng schematic diagram ng motor control ng start-stop with remote and local control. Okay, habang nakatalikod kayo, gumawa ako. Okay, ito ang line 1, ito ang breaker natin, ito ang contactor natin. Ito ang contactor natin, itong overload, ito ang motor natin kunwari. Pero pagdating lahat ng video ko naka 3 piece ang drawing, pero pagdating sa actual na sa simulation natin, single piece lang para 220 volts lang gamit natin, wag yung 440. Saka wala man tayong motor, ang importante gumana yung contactor natin, tutukoy natin, ito yon. So pag-usapan natin itong kung paano ito gumana. Nandito sabi ko nga, ito may start, stop, pero mayroon siyang selector para sa remote control. Ito na yon, dalawa. Tapos pag select mo dito yung selector natin, sa local naman siya. Alin man sa dalawa ang control, yung indication natin magfa-function pa rin yan. Ito ang magnetic contactor, ito ang run, itong stop, ito yung trip. Okay, so let's say ang line 2 natin, line 2 tracing itong breaker nya, control breaker 1, 2, 3, punta rito, may power kasi close ang overload, may power hanggang dito, open siya, so hindi siya tumatakbo.
Ganun din ito, ang ilaw hindi tumatakbo. Ganun din yan. Ito, ganun din. Ito, ang trip niya hindi tumatakbo kasi open. Pag may power niya, no, kunwari naka-on na just na yan. Ang stop natin ito, close siya, so may power yan. Kaya, pag naka-stop tayo, ito gumagana kasi may stop tracing. Subukan natin. Nandito lahat ng power niya hanggang dyan. Walang, hindi ito gumagana, no, motor contactor natin para sa motor, hindi gumana, so remain open yan. Pagdating natin sa circuit breaker 1, ganun din. So papunta ito sa remote, so nakaselect siya sa remote ngayon. Ito, yan, ganyan, open siya hanggang dito lang power niya, at dito wala siyang power. Kahit i-start mo to, walang power. Open, saka open dito sa selector switch natin. Pag finish mo to, walang mangyayari, hindi mag-energize kasi open dito, saka may sarili siyang auxiliary contact na galing dito sa contactor. Okay, ngayon nakaselect dito. Pag mag-cleanose mo to, ang mangyayari, ito mag-energize. Dahil nag-energize ito magko-close. Synchronous mo yan, di ba? Pag bitaw mo yan, dahil na-close na yan, remain close yan. Kasi dito sa holding coil niya, nag-hold siya sa auxiliary niya, normally open, nag-hold na siya. So mangyari, itong normally close niya, galing to dito, no, mag-open yan. Ito, yung sa stop na indicator, wala na yan. Tapos ito naman, nakailaw na kasi yung run niya nakailaw na. Alright, so nakailaw na yan. Pwede na yan. Pwede natin i-stop. Hindi mo rin siya ma-stop dito kasi wala itong kinalaman na, kasi sa selector switch, batay nga doon, wala na siyang kinalaman. Pag in-stop mo siya dito, babalik siya normal state. Yan, wala na yan, balik ulit siya. Tapos ito, kunwari i-select na natin, select natin, nasa local naman siya. Okay, nasa local na siya ngayon, nasa local na. So pagdating dito ko naman sa remote, in-start mo siya, walang mangyari. Ganun din, vice versa ang nangyari. Yan, walang mangyari. Pero sa kasalukuyan, stop tayo, no? Ito nakailaw na ulit yan kasi de-energize na. Tapos ito nasa local. Ganun din ang mangyayari pag in-start natin. Pag pindot mo niya, magkakaroon ng continuity dyan, papunta dito, buo ang circuit. Ito mag-close din. Pag nag-close yan, energize ang contactor, pasabay nitong pag-open nito. Ito rin iilaw yung yung running, kulay green yan, no? Yung running mo iilaw, tapos ito stop. Okay na yun. So habang umaandar siya, nag-trip ngayon, ito nag-open. Ang mangyayari pag nag-open yan, ang motor mo, itong contactor, magdi-de-energize. Itong run mo, mawawala yan, kadisclose yan. Ito balik sa close yan, is to stop. Tapos siyempre ang nag-trip ang overload mo ngayon, ito normally open. Ang normally open ng overload, mag-close yan, kaya may ilaw ang trip saka stop. Okay, lahat yan, kahit baliktarin mo yan, ipapunta mo yun dyan, ganun pa rin ang yan, magkakaroon siya ng indication. Tapos malalaman mo siya ngayon, bakit nag-stop, at least may indicator ka ngayon na trip. Okay, so ginagamit ang control na to sa control station, sa remote nya. Ulitin ko nga, ginagamit ito para doon ka na mag-start stop. Tapos itong sa local naman nya, ginagamit ito doon sa malapit sa pump, dito sa may maintenance, may problema ang pump o kaya nagbagong kabit, para pag sinlik mo siya doon sa local, doon ka na mag-control pag testing. Kung may leakage o ano pa man na gagawin mong maintenance, doon mo naman makikita na ang advantage nito, kasi doon ka na, hindi yung tatakbo ka pa, kung malayo yung control station, tatakbo ka, samantala pag sinilik mo to sa local, doon ka na mag-control nyan, start saka stop. Yun ha. Okay, wala ba tayong nakaligtaan? Ito, wiring dito, dito to nakakabit, dito to nakakabit para sa supply natin dito, para kahit dito naka-local, naka-local, naka-remote, gagana ito lahat, yung indicator natin.
Ngayon, i-wiring natin ito. I-trace natin to isa-isa. I-wire natin to sa actual na ano, na gamit natin contactor. Ito ang gamit natin ano, contactor, may sa running, green lights, sa stop, red lights, sa trip, red lights. Meron tayong selector switch. Ang ginamit natin selector switch kasi ang iba may switch na direktan dun sa ano niya, sa switch niya no, na doon mismo ang mechanism niya. Ito sinalpak lang natin ng normally close saka normally open. Papakita natin yan mamaya. Stop, start button, doon na start button, normally open, tapos dalawang normally close na stop. Okay, pupunta natin sa mag-i-wiring natin yan. Antabay lang po. Sana magustuhan yung video ito no, para kasi lagi marami pa akong i-upload, marami akong i-share na video about sa control. O sige, i-wire up natin, i-wiring natin control. Okay, here we go. Habang nakatilig ko kayo, pinagtatanggal ko ang wire doon sa power circuit at yung breaker natin. Ang breaker pala natin single phase lang yan, tulad ng nabanggit ko kanina, hindi 3 phase kasi wala naman tayong motor na paanda rin ano. Power lang natin yan, 220 volts. Tapos itong control circuit breaker natin, ang laki ng power circuit breaker natin nakadepende sa load ng motor, saka siyempre kasama na rin yung sa control circuit kasi nakarely ang control circuit breaker dito rin sa power circuit breaker. Ito sa main niya, nag-contact siya kasi minsan maliit na voltahe lang kailangan ng contactor, 24 volts, let's select that 48 volts, kaya ang breaker kailangan maliit lang. Assume lang, pero walang rating ng ano yan, ng amperahe kasi hindi naman yan pinaka-purpose ng ano natin. Ang purpose natin ay pag-usapan natin ang control ng start-stop motor starter na may remote saka local. Okay, andito yung ano natin, ang selector switch, stop, start para sa remote. Ito naman ang stop, start para sa local. Ito ang contactor natin. Tapos overload relay. Ang mga ilaw natin, hindi natin tinanggal ang ano, ang wire para sa ilaw natin. So i-trace natin ang ano natin, ang kulay blue, ito yung line to, kulay red ang ano. Okay, unahin natin line to kasi counting wire lang kailangan dito. Dito circuit breaker, pupunta dito sa common nya. Ito yung common nya no, kulay blue. Okay, galing circuit breaker, ito yan galing line to circuit breaker, pumunta sa 96 overload. Okay, ang overload nya, paglabas nya punta sa A1, 95 pupunta sa A2, A2. Okay, dito na ano, saan nakikita nyo ba yan, saan nakikita nyo A2 by tracing na lang. Tapos ang ano nya, itong power ng ilaw, tatlo, 1, 2, 3 common, galing to sa circuit breaker. Pwede rin doon tumap dito kaya circuit breaker. So nag-direct na lang tayo, so may common tayo dito. Alright, so pag-usap ang i-wiring mo natin paglabas ng A1. Salubungin natin, hindi tayo galing doon, hindi galing to sa saan tayo gusto, saan yung gusto mong galing. Dito tayo galing, papunta lang tayo doon. A1, galing sa ano, A1. Paglabas niya, alagay tayo ng A1. Meron na sa A1 pala. A1, pupunta siya ng remote start. Yan. Pupunta siya dito. Okay, pupunta siya dyan. Ibig sabihin mag-abang tayo ng isa kasi pupunta pa siya ng isa. Mag-abang tayo ng isa, nakapunta na dyan dito. Ibig sabihin ito sa number 4, connect natin number 4, dalawa bali. Okay, na-connect na natin ano, na-connect natin ito. Yung isa naman papunta sa number 14, punta sa number 14 na contactor, number 14 sa M. Mamali open yan sa M, number 14. Okay, dito yan. Meron na pala siya. Okay, so kunwari number 14 may lumabas siya,
Tanggalin natin itong isa dito. Okay. So, number 14 M, di ba? Ito yung ano sa start mo na dito. Tapos number 14, pumunta siya sa may dalawang wire o kaya tatlo. Lumabas. 1, 2. 1 muna. Tapos ang ito, para maluwan dito mag-connect, dito natin ito connect sa ilaw. Sa ilaw pa pala. Yan, sa red pala. Okay. Kukunik natin to dito sa saan to? Sa power start. Okay na, no? So, ito, kailangan magkasama. Run, andito na yan. Nakabit na tayo. Si ilaw. Saka, may lumabas dito sa 24 din. So, dapat magkakasama yan. Yan. Ilaw rin. Meron na tayo sa ilaw. Run pala. Run. Tapos paglabas sa contactor. So, dalawang remaining nating wire. Galing dito. Saka, galing dito. Pupunta natin to sa 4 ng ito start para sa local C. Ito yan. Ito nakakonect na dito na yan. May connect na tayo sa run. Dito sa normally open number 24 ginamit lang natin ang ano ibang normal open to na ginamit natin dito sa line 3 kasi wala na tayong auxiliary. Yan, ginamit muna natin yan ang nag-iisa sa line 3 lang. Kunwari 24 yun. Tapos number 14 na-connect din siya. 1, 2, tapos start, connecta sa A1. Tapos sa red, kompleto na tayo dyan. Kompleto na yan. Kakabila naman tayo sa remote. Dito na tayo. Yan. Punta tayo dyan. Tapos punta tayo dyan sa kailangan dalawang wire ang kakabit natin. So, dalawang wire ang kakabit natin dito sa kabilet ng sa remote. Diba ito yung sa remote natin. Number 3, kakabit natin tong dalawang wire. Nakabit na natin ang dalawang wire. Papasa ng isa papunta sa stop. Anong stop? Sa number 2. Number 2 yan. Kabit natin to. Okay, nakabit na natin. Hayaan mo natin dyan, wag muna sa kabila. Ang nag-iisa pa, yung galing dito pupunta sa 13 ng contactor. Itong 13 natin, itong 13 natin. Nakabit na natin ang 13. So tapos na tayo dyan, tatapusin natin to. Yan, pagkabila sa 1 pupunta siya sa selector switch. Normally it's normally open. Yun, isang wire lang ikakabit natin, isang wire dito sa normal switch nya. Okay, naikabit na natin ito sa normal switch nya. Ito yun, papunta na tayo sa selector. Ito sa remote. Okay, nakabit na natin sa to. Yan, kung mari ito yung remote natin. Hanggang dyan muna tayo. Diyan ka muna, save mo natin yan. So tapos natin yung sa remote, tapos natin sa remote. Okay. Tapos natin dito. Kakabila naman tayo dito sa local. Sa local naman tayo. Dito tayo sa number 3. Dalawang kakabit natin. Dito sa kabit na natin. Punta tayo doon, punta tayo dito. Number 3 ang kakabit natin. Number 3 dito sa local start natin. Yan, local start. Kakabitan natin to dito ng dalawa. Okay, dalawang wire kakabit natin dito. There we go. Nakabit na yung dalawang wire sa 3. Kakabit naman natin ang isa sa 23 normally open. Tapos ang isa dito sa ito muna natin sa stop. Isang stop. Yan. Dito tayo sa number 2. Yan. Number 2 muna tayo. Yan. Kabit natin.
Yan, hindi na ko na kayo inantay tumalikod na yan. Talikod muna kayo ha. Dito ikakabit natin sa normal open. Dito na yan. 23. Dito banda. Yan. So, ginamit lang natin to. Ang number nito sa line ano to. Pero normally open din to. Assuming na. Yan. Ang function na naman. So, nandun na. Complete na tayo. Paglabas na nitong stop. Ang kakabitan natin. Ito. Kabitan natin yan. Yan. Huwag muna kayong tumalikod habang tignan nyo muna to. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang. Tapos sa 1 diretso na natin ang konti lang naman na. Tapos dito sa isa bibilisan ko lang. Babaliwapin niya. Yan. Konektado na. Yun lang. Hindi ko ang pinapuntahan ko hindi ko linagyan ng mark dito na tayo. Yan, dapat ito naman. So ibig sabihin pinag-isa yan, ibig sabihin link together. Okay, link together daw yan. So kuha na muna tayo ng supply galing dito na muna kasi tapos na tayo dyan, tapos na dyan, dito na tayo. Yan. Ito sa breaker natin. Kakabit natin ang ito. Yan. Bilis. Yan, kabit natin. So, nag-link daw dyan. Balik, tatlo na. 1. So, nag-link daw dito. Okay. Galing sa supply. Ito. 2. Tapos, ililink daw natin. Kasi pupunta pa siya dito. Okay. Ililink natin kasi pinag-isa. Ibig sabihin. Yan. Saan siya pumunta? Ang isa. Yan. Okay. Nakabit na natin ito. Yan. So may naka-reserve na isang wire palabas. Kuma na 3, kuma na yan. May naka-reserve na palabas. Pupunta na tayo sa 51 normally close. 51 normally close. Ito yun. 51. Saan yan? Yan, 51 normally close. Alright there. Plus 91 ng OL. Hindi 91, 97. Okay, dito tayo sa 97. Ito yan, 97. Dapat dalawang wire para punta siya ng 51. Dalawang wire. Siya ng 51. Okay, dalawa na ang wire dito. Kasi dalawa ito punta siya, tapos punta na siya. Kasi ng 51 siya. Okay. 51. Kailangan may log out 97 yan. Tapos pupunta ko ng 51. Ito, pupuntang 51. Yan, sinalpak natin. Punta siya ng 51. Yun, tingnan na lang. Okay. Paglabas ng 51, 52, punta sa stop. Tama, ito yung hawak ko. Stop. 52. 52 na. Tapos paglabas din ng 98, pupunta ng trip. Ayan. Meron na tayong wire dyan para sa trip. Ito, 98. Ayan. Lapit na. Yan. Ayusin mo natin ang wire. Okay na. Complete na, diba? Yan. Meron na tayo dyan. Meron na tayo. 1 by 1 tracing. Hindi magulo na dito tingnan. Kasi mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan, pagka ganyan. Pero pag nasundan yung trace, gagana at gagana yan. Ayusin mo natin ang wire.
Okay, inayos lang natin ng konti pero wala na. hindi na yan ano, kasi ano lang naman natin, testing lang naman natin. Okay, ano na natin, ipaandaran natin yan, pa-energize natin, wala namang andar na motor. Okay, power. Ito ang selector natin, ito ang kunwari remote start, stop, tapos ito ang sa local natin, ano, local stop, start. Here we go. Ini-expect ko dapat umilaw na to kasi stop ang motor, ano. Yan, umilaw na nga. Nasa remote talaga, nasa remote siguro tayo. Kung nasa remote tayo, control station, tandar natin. Yan, umandar nga. Energize ang motor. Ito yan, nakita niya. Yan, yung kulay green. Stop natin. Yan, okay. Pag i-trip natin yan, gagana rin yan. 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 I mean, wala pa. Reset natin yan. Kunwari dito, di ba? Subok natin ang trip niya. Yan. Yan. May trip na siya, may stop. So, reset natin. Tapos, pag pinandar natin to, hindi natin ma-stop dito sa local. Ano? Local. Dito lang natin to ma-stop sa remote din. Kung saan ang control niya. Select na natin. Sinilect natin sa local. Ganun pa rin. Walang nabago. May indication pa rin ng stop. Andiyon pa rin indication niya. So dito natin sa local start. Yan, start. Hindi mo ma-stop yun dito sa remote. Dito mo ito ma-stop sa local. So, sinunod natin ng maayos. Gumana siya ng maayos. Trip natin. Pandarin mo natin. Kunwari. Energize. Trip natin. Yan. Okay, nag-function ng maayos. May trip. Pag nag-trip siya, ibig sabihin ang conductor dapat bibitaw yan. Hindi yan maglalak kasi pag nag-lock yan, magkakaroon ng problema. Alam nyo na to. Alam nyo na yan. Pwede masunog ang motor. So, ibig sabihin nag-trip siya, dapat pag nag-release ito, dapat ang stop na ilaw niya, indicator niya, iilaw din. Umilaw nga, i-reset natin. Yan. Tulad ng nasabi ko, kung bakit may ano ito, may remote sa local, kasi sa control station, hindi ka na bababa pa ng control pump o ng pump area o pump room para lang kontrolin yung motor mong patatakbuhin pag kinakailangan. Okay, doon ka na. Pag nasa control, nasa ano ka naman, pump room ka, malapit ka sa motor, mayroon ka doon control, ilalagay mo lang itong selector na to, located to doon sa ano, sa malapit sa pump, doon ang remote or local. Pag select mo sa local, pwede mo na siya patayin. Nakasana tayo, pwede mo siya pandarin, pwede mo siya patayin. Okay, tapos remote ka naman. Yan, dito ka sa remote, dito sa start. Okay, ganyan po yan. So pag nag-maintenance kasi, kailangan ang control nasa local para doon ka mag testing ng start saka stop. Madali mo siyang ma-stop, madali mo siyang ma-start. Kasi kung may leakage ang pump, may leakage ang kinabit mo, may sira, at least hindi ka na po akit pa o pupunta kung saan man yung control station na kung napakalayo niya, problema ka pa. Okay, so yun na muna sa ngayon. Tulad ng nasabi ko, marami pa akong i-upload na video at marami pa akong gagawin na nakaplano. Tulad ng ang contactor, yung pump, control by float switch, o kaya manual, automatic, float switch, pressure switch baka hindi ko maano maging topic, pero yung float switch pwede natin yung maging topic yan, yung sa pag-filling ng ano ng tubig natin para automatic, pwede rin yan. Tapos ang pwede pa natin maging topic, reverse forward, Y delta, photo cell, magiging topic natin yan, motion sensor, pwede pa, o building wiring, marami pang iba. Abangan nyo na lang po. Sana po magustuhan yung video. Mag-subscribe po kayo, supportahan nyo ako, at hala kong sisipagin mag-share sa inyo ng video ito. Pasensya na kayo sa wiring na to kasi ang pinaka-summary natin, pinaka-focus natin to kung paano isa-isahin ang pag-trace nito at paano i-wiring ito dito sa control natin. Nakita nyo naman gumagana yung 3 piece na yan, drawing lang yan, as I said. Iting single piece lang tayo, wala man tayong pinag-under na motor. So pag nag-energize na contactor, yun na yun, okay na. Maraming salamat po. God bless.
kung saan man kayo naroon, mga taga-Jeddah dyan, Damam, Riyadh, Ilocano, Kapampangan, Bicolano. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kababayan. Mag-ingat tayo lagi kung saan man tayo naroon. Bye bye. Subscribe na lang po kayo, no, para ma-update kayo kung may bago tayong video. Bye. God bless.